Sisimulan natin ang kwentong ito sa isang lalaki. Galit na bulyo ng lalaki, may dumating na bisita galing sa malayo, at ganito nyo lang siya tretuhin. Magalang na nagpakilala si Jong-a at sinabing, ikinagagalak kung makilala ka. Seryosong utos ng lalaki na siya ay ituloy na sa loob dahil kailangan niyang makita ang kanilang pinuno. Lumabas din na siya ay isa sa mga mandirigma ng tatlong ganap, at direktang nasasakupan ng ikatlong ginoo. Sabi ni Jong-a, hindi pinapayagan ng panganay na ginoo ang sinumang bumisita. Kung mayroon man silang gustong sabihin o asikasuhin, dito na lang muna nila ito sabihin sa kanya. Nanggigil at hinugot na ng lalaki ang kanyang sandata habang bulong na galit na sinasabing, baliw na babaeng ito. Galit na sumigaw ang lalaki habang itinataas ang kanyang sandata, paano mo nagawang hamanin ako? Sa galit na pagkilos ng lalaki, seryoso at hindi man lang natitinag na hinarap siya ni Jong-a. Sa gitna ng malakas na banggaan, nanlaki ang mata ni Jong-a at halatang nabigla sa nangyari. Nagkaroon ng matinding banggaan ng mga sandata kung saan tila natalo at napaatras pa ang lalaking galit kanina. Sabi ng lalaking may peklat, ipinagbabawal ang pagpasok sa lugar na ito. Para makadaan ng malaya, kailangan mo muna ng kahit pinakamababang antas ng pahintulot. Pasigaw na sigaw ng galit na lalaki, sino ka ba talaga? Kung wala kang kinalaman dito, huwag kang makialam. Seryoso at may babalang tono na sinabi ng lalaking may peklat, iyan na ang huling paalala ko sa'yo. Nagagalit na sana siyang magsalita at utusan na tumigil na sa kalokohan, pero bigla siyang natigilan at napaisip, sandali. Halos mawala na sa sarili sa galit na isinigaw ng lalaki, galit na ako dahil ibinaba ang aking ranggo. At pati kayo, lahat kayo ay minamaliit ako, hindi ba? Sa sobrang galit at nagniningas na mga mata, determinadong sinabi ng lalaki, seryoso na talaga akong gagawa ng hakbang, at dahil sa nakita ng hangal, labis ang kanyang takot, dahil sa isa nga daw na mapanganib na tao ang kanyang kaharap. Nauutol na sumagot ang lalaking nakaabot, oo naintindihan ko na. Idinagdag pa niya na, sa totoo lang, sa babaeng iyan lang naman ako may kailangan. Seryosong sinabi ng lalaki, hoy, kailangan mong sumama sa akin upang makita ang ikatlong ginoo, tawag niya kay Jong-a. Matapang na sumagot si Jong-a, ang kapalaran ko ay hindi para sa ikatlong ginoo na pagpasyahan. Galit na tanong ng lalaki, isang alipin ka lang at nagtatalo ka pa sa bawat bagay. Mahinahon pero matatag na sumagot si Jong-a, sinasabi ko lamang ang mga patakaran ng punong bahay. Banta ng lalaki, titingnan natin kung ganun ka pa rin kayang magmalaki kapag nasa harap na mismo ng ikatlong ginoo. Paalala ng lalaki, mabuti pang maging maayos ang kilos mo hanggat hindi pa tayo nakakarating. Ayaw kasi ng ikatlong ginoo ng mga bagay o taong nagamit na ng iba. Matapos magpaalala, tumalikod na at naglakad palayo ang lalaki, habang naiwan doon sina Jong-a at ang lalaking may peklat, samantala, nang papaalis na ang hangal na lalaki. Bigla namang may isa pang hangal ang dumating, at nagkabanggaan pa nga ang dalawa, mentabi talaga basta mga hangal. Magalang na bati ng matandang may mataas na sombrero, salamat sa inyong pagsisikap at pagtatrabaho. Habang nakaharap kina Jong-a at sa lalaking may peklat, nagpakilala ang matanda bilang tagapamahala ng hardin ng lawa na nasasakupan ng ikalawang ginoo. Sa halip na maging magalang, sinumbatan at inutusan pa ng matanda si Jong-a, mabilisang dalhin mo ako sa inyong pinuno, ikaw na bastos na ba? Matinik na sagot ni Jong-a, hindi tumatanggap ng sinumang bisita ang panganay na ginoo ngayon. Nag-alinlangan na tanong ng matanda kung totoo nga bang hindi tumatanggap ng bisita ang panganay na ginoo gaya ng sinabi ng dalaga. Gayunpaman, alam niyang kailangan niyang siguradong may hatid ang sulat galing sa ikalawang ginoo. Kinumpirma ng lalaking may peklat na tama ang sinabi, kaya iminungkahi niyang ibigay na lang ang sulat kay Jong-a at umuwi na muna ang matanda. Sa huli, napilitan na rin ang matanda at sinabing, kung ganoon, tila wala na tayong magagawa pa. Inabot ng matanda ang sulat kay Jong-a at seryosong paalala, tandaan mo ito ng mabuti. Banta ng matanda habang nakaharap ng malapitan kay Jong-a, anuman ang iniisip mo sa iyong isipan,
sa huli, ay nasa ilalim ka pa rin ng kapangyarihan ng ikalawang Ginoo. Sa harap ng banta, matatag pa ring sumagot si Jong-a, sisiguraduhin ko na may hahatid ng maayos ang sulat. Habang naglalakad palayo ang matanda, tinanong niya kung totoong ang hindi naman talaga nag-utos ang panganay na Ginoo na ipagbi. Awol ang mga bisita, natahimik na lamang sina Jong-a at ang lalaking may peklat. Aminadong hindi ito direktang utos ng panganay na Ginoo, ngunit ayon sa kanyang sariling pagpapasya, ibinahagi ng lalaking may peklat na wala siyang kahit anong magandang pakiramdam sa kanya. Sinabi ng lalaking may peklat na ang dahilan lang kung bakit niya ito sinasabi ay dahil hindi niya kayang makita ang isang dalagang kasing edad ng kanyang anak na napapahamak o napapahirapan. Tinanong siya kung nag-aalay ba siya ng katapatan sa panganay na Ginoo, o kung sinisikap lang niyang iligtas ang kanyang sarili. Sinabi ng lalaking may peklat na kaya sana ng panganay na Ginoo na paalisin sila sa isang salita lang, kaya nagtanong siya kung ano sa tingin niya ang dahilan kung bakit hindi niya ito ginawa. Sa pagkarinig nito, labis na lamang ang makikitang gulat sa kanyang mukha. Sabi naman ng lalaking may peklat, sige na, aalis na ako. Ihahatid ko na ang sulat sa panganay na Ginoo. Naisip naman ni Jong-a na mula noong siya ay ibenta sa bahay ng espada ng Luoyang, marami na siyang taong dapat pasala. Matan, napaisip si Jong-a na sa katunayan, hindi pa niya talaga lubos na naiisip o nauunawaan kung ano ba talaga ang tunay na kahulugan ng katapatan. Akala ko ay tapat akong nagbabayad ng aking mga utang sa lahat ng panahong ito, ngunit agad naman na lumipat ang tagpo, kung saan ibinigay na ni Jong-a ang sulat sa ating bida. Sa ngayon makikita natin na binuksan na ng bida ang sulat, at habang may bahagyang pagkagulat at nagbabagong pakiramdam sa kanyang paligid. Subalit bigla-bigla na lamang itong sinunod ng ating bida, na labis namang ikinabigla ni Jong-a. Nabiglang sinabi ni Jong-a sa bida na ang sulat ay ipinadala ng ikalawang Ginoo. Sa sagot naman ng bida, mahinahon lang itong nagsabing, narinig kita. Napagtanto ni Jong-a na malamang ay tungkol sa kinaroroonan niya ang nilalaman ng sulat. Nadagdag pa ni Jong-a na sa kanyang palagay, ang sulat na iyon ay direktang ipinadala mismo ng ikalawang Ginoo para sa panganay na Ginoo. Nag-alinlangan at nagtanong si Jong-a, ayos lang ba talaga sa'yo na hindi mo ito basahin? Mahinahong sagot ng bida, kung talagang mahalaga iyan, sana ay dumating na siya mismo dito. Tinanong ng bida si Jong-a, kung ganoon ka lang pala kausisero, bakit hindi mo na lang ito binasa? Labis naman na nagulat itong si Jong-a, at nagtanong kung ano nga daw ang ibig sabihin ng ating bida. Inulit ng bida ang kanyang sinabi, ang ibig kong sabihin, kung ganoon mo talaga iyon ikinababahala, dapat ay binasa mo na ito noon pa. Napaisip at napahiya si Jong-a, paano ko nga ba magagawang gawin ang isang bagay na iyan bilang isang hamak na lingkod lamang? Tugon lang ng bida, ganoon ba? Kung ganoon ay ayos lang. Magtsaa na lang tayo. Habang ibinubuhos ang tsaa, magalang na nagtanong si Jong-a, maaari bang makisalo rin ang hamak na lingkod na ito sa inyo? At maikli lang ang sagot ng bida, oo. Dahan-daang inilapit ni Jong-a ang tasa sa kanyang bibig upang uminom ng tsaa. Nagkomento ang bida habang naghihigop, napakabango at napakasarap ng tsaa na ito. Habang umiinom, hindi mapalagay ang isip ni Jong-a at napatanong sa sarili, bakit hindi ko iyon binasa noon pa, ano nga ba talaga ang ibig niyang sabihin yon? Biglang napahinto at napagtanto ni Jong-a, sandali. Alam ko na, iyon nga ang ibig sabihin yon. Naalala ni Jong-a na laging naghihintay ang panganay na Ginoo na siya ang unang kumain bago ito samubo kahit kailan. Biglang namutla at natakot si Jong-a habang naiisip, baka lason ito. Napagtanto ni Jong-a na ang dahilan kung bakit lagi silang sabay na naghahanda ng pagkain noon, ay dahil hindi talaga siya pinagkakatiwalaan ng panganay na Ginoo. Masakit na napagtanto ni Jong-a, kaya pala, para sa kanya, isa lang akong taong hindi mapagkakatiwalaan gaya ng lahat ng iba pa. Nanginginig na sinabi ni Jong-a, panganay na Ginoo, ang hamak na lingkod na ito ay isa lamang ding hindi inanyayahang bisita. Mahinahong sagot lang ng bida habang nakaturo sa aklat, naiintindihan ko.
Nagpatuloy si Jong-a at inamin, at nahuli na po akong magulat nito, ngunit, sarili ko po ang nagpasya na sabihin sa kanila na hindi tumatanggap ng bisita ang panganay na Ginoo. Inamin ni Jong-a nang may pagsisisi, isa akong mangmang na babae. Nagkunwari akong napakatalino at parang alam ko na ang lahat, ngunit hindi ko naman talaga alam kung ano ang tunay na mahalaga. Napagtanto ni Jong-a na marahil ay ang tanging hangad niya lamang ay mabuhay sa lahat ng panahong ito. At ang mahabang panahon na niyang paglilingkod sa bulwagang walang tunay na Panginoong masusunod, ay siya palang naging ugat ng lahat ng problema. Lumuhad ng maayos si Jong-a at nagsabing, "Panganay na Ginoo." Habang nakaluhod at nakayuko, nagtanong si Jong-a ng may matinding pagsisisi at pag-asa, "Kung iaalay ko na po ang lahat sa inyo at nangangakong magiging tapat ng lubos sa inyo ngayon, tatanggapin niyo pa po ba ako?" Samantala, wala naman tayong makikitang sagot mula sa ating bida, sapagkat seryoso lamang itong nakikinig kay Jong-a. Seryosong tanong ng bida, "Anuman ang mangyari, anuman ang iyong malaman, at gaano man kalaki ang panganib. Tunay mo bang maipapangako ang iyong katapatan sa akin?" May tiyagang sagot ni Jong-a, "Opo, kaya ko po." Tinanong siya ng bida, "May alam ka ba tungkol sa aking ama?" Sagot ni Jong-a, "Hindi po ba siya ang dakilang pinuno? Narinig ko po na nakakulong na siya sa kanyang silid dahil sa karamdaman, at mula na lamang sa kanyang higaan inaalagaan ang lahat ng usapin ng pamilya." Seryosong ibinunyag ng bida, "Hindi ito sakit. Matagal nang walang malay ang aking ama dahil siya ay nilason." Idinagdag pa ng bida, "Sa ngayon, ang bahay ng espada ng Luoyang ay halos pinatatakbo na ng pinakamataas na lupo na gumagawa ng mga desisyon. Kaya naman simula pa noong bata pa ako na ang tanging nag-aasikaso ng lahat ng aking pagkain at inumin sa loob ng Wongak Pavilion. Gayunpaman, sa tingin mo ba ilang beses na akong sinubukang lasonin?" Namamangha at natatakot na sumagot si Jong-a, "Hindi ko po mahihikayat na hulaan pa iyon." Seryosong sinabi ng bida kay Jong-a, "Ang lahat ng sinabi ko sa iyo ay bahagi lamang ng madilim na katotohanang itinatago ng bahay ng espada ng Luoyang. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, nais mo pa bang maglingkod sa akin?" Lumuhad ng buong puso si Jong-a at nagsumamo, "Pakiusap, hayaan niyo po akong maglingkod sa inyo bilang aking Panginoon. Kung gayon, basahin mo ang huling pahina ng liham na ito." Tugon naman ni Jong-a, "Opo." Kaya naman, kung ang babaeng ito ay tapat na aamin sa lahat ng nabanggit, tanggapin siya at pagsilbihin ng parang hayop na pasan-pasan ang lahat ng bigat. Habang patuloy na tumutulo ang luha ni Jong-a, ngunit kung hindi niya matutuklasan ang tunay niyang pagkatao at susubukan niyang makipagkasundo sa inyo, panganay na Ginoo. Nanginginig na hawak ni Jong-a ang liham habang binabasa ang susunod na nakasulat, punong-puno ng takot at pag-aalala. "Kung gayon, ang payo ko ay patayin muna siya ng tahimik at walang nakakaalam." Nanginginig at umiiyak na tanong ni Jong-a sa sarili, bakit ganoon ang ginawa ng punong Katie-wala? At idinagdag niya ng may matinding lungkot, "Para na rin naman siyang tunay na ama sa akin." Habang humihigop ng tsaa, tanong ng bida, "Nauunawaan mo na ba kung bakit ko ipinakita sa iyo ang liham na iyon?" Habang nagpupunas ng luha, ay napasang-ayon na lamang si Jong-a sa tinuran ng ating bida. Sabi ni Jong-a, "Galing po ito sa katapatan, kaya't nangangahas po akong isipin na ipinakita ninyo sa akin kung ano talaga ang tunay na katapatan." Sabi ng panganay na Ginoo, "Para sa akin, kalokohan o pagkabaliw iyon. Paano pa natin maipapaliwanag ang bagay na nagtutulak sa isang ama na talikuran pati ang sarili niyang anak?" Tanong ng panganay na Ginoo, "Kung tatanggapin kita, nais mo pa bang ipangako ang iyong katapatan sa akin?" Sabi ni Jong-a, "Kayo po ang tanging magpapasya kung tatanggapin niyo man o hindi, Panginoon." Sabi ni Jong-a, "Ang tanging gagawin ko ay maglingkod sa inyo ng may lubos na katapatan. Kayo po ang aking isa at tanging Panginoon, panganay na Ginoo." Sabi ng panganay na Ginoo, "Iyan ang sagot na nagbigay kasiyahan sa akin, mga boss, dito na muna matatapos. Upload ako ulit bukas, brown out kasi dito sa min ngayon at palobat na din ang cellphone ko, yun lang mga boss, maraming salamat sa pag-unawa."